It's not really a great experience at all. It's one of the worst experience that I ever had in my entire life. May gusto kasi akong ikwento sa inyo. So, marami-rami nang nangyari. Today is December 30 na. And ang gusto kong i-share sa inyo is yung naging experience namin during Christmas Day. Noong December 24, pinlano kasi namin talaga ni Kiko na pagsamahin ang family namin for Christmas Eve. Ito ngayon ang nangyari, guys. Si Kiko, may nararamdaman na siya noon. Sabi niya, parang may kakaiba dito sa resort na to. Yun ang sinabi niya sa akin. Pero naman, yung page kasi, 40,000 likes. Ito mo nitong sasakyan. Pag-ar. Rivy! Skandaloso pala ito. Ano ba to? Susi mo rin yan eh. Pinito ko yung Hello everyone, this is me again, Joy Fajardo. Welcome back to our YouTube channel. This is Joy in Alberta. At nandito pa nga rin po tayo sa aming bahay sa Pulilan, Bulacan, sa Philippines. Ayan. So, hindi pa tayo nabalik ng Canada. I'm just waiting for Vibe and Kiko to wake up. They're just having a quick nap. Siya na guys, medyo maingay kasi nasa highway talaga kami. Ayan. So, naisip ko while waiting for them, magchikahan muna tayo. And, ang gusto kong i-share sa inyo is yung naging experience namin during Christmas Day. So, ayan. So, guys, Scream ang pinanonood ko sa Netflix. Patayin muna natin siya. Noong December 24, pinlano kasi namin talaga ni Kiko na pagsamahin ang family namin for Christmas. Kasi, syempre, gustong makasama ng family ni Kiko si Vibe. Gustong makasama ng family ni Kiko si Vibe. So, para mas maging masaya at complete ang family, gusto namin silang pagsamahin sa isang place. Parang reunion na rin ng family. Kung natandaan nyo dun sa isa kong vlog, nabanggit ko sa inyo na nagpunta kami sa isang resort at nag-view kami, di ba? Na-video namin yung bungad no part ng resort. Actually, nakapag-video din kami ng very light sa loob. Pero, sinabihan nga kami nung parang tao doon na bawal nga daw mag-video. So, bilang respeto na rin sa kanila, hindi ko nilabas yung video na yun. Kasi nga, kung yun yung rules ng resort, then so be it. Ayoko naman magkaroon ng problema. And sabi ko nga sa inyo, ipapakita ko na lang siya pagpunta namin doon ng New Year, ng Christmas Eve, di ba? Yung sinabi ko, anyway, mag-video ko naman to during Christmas. So sabi ko, okay na, hindi ko na ipapakita. So paano ba namin na-view? So na-view namin yung location, guys, kasi may nakachat kami sa kanilang Facebook page. So nakachat namin yung admin or yung owner, I don't know kung sino yun. In-schedule kami for viewing, kaya kami nagpunta doon. Pagpunta namin doon, in-accept naman nila kami kasi nga sabi namin may schedule. Okay, so pinakita sa amin yung place, blah blah blah. Mind you guys, it's not our first time dun sa lugar na yon. So sila Teacher Christine together with the whole staff, together with the whole mga teachers ng elementary school dito sa Pulilan ay nagpunta na din doon. On top of that, as a family, yung family ni Kiko, nagpunta na rin sila doon before. So we know it's legit. And every time they are having transactions with the resort, it's always online. Si Kiko, may nararamdaman na siya noon. Sabi niya, parang may kakaiba dito sa resort na to. Yun ang sinabi niya sa akin. Pero naman, yung page kasi, 40,000 likes. Pero, dahil nga may kakaibang feeling si Kiko, tinanong ko pa rin. So, available talaga ng 24. 4 na villas yun, guys. So, isang resort siya with 4 villas. Every villa have its own karaoke, have its own pool, have its own parang sarili mong bahay. Hindi man bahay, parang may place. So, ano siya parang cabin. Ganun siya. Ganun ang peg niya. So, kada villa, meron kang sarili mong mundo, kumbaga. So, anyway, meron daw isang available na villa for December 24. Dinouble confirm na rin namin na talaga bang available ng 24. Ang sabi nitong caretaker ay, ano po ba ang sabi online? Sabi namin, sabi po niya available. Sabi, edi po available. Yun ang sinabi ng caretaker. Tapos noon, pinakita namin yung online. Sabi namin, dito ba talaga kami mag-chat? At dito ba talaga kami magbabayad? So, sabi ng caretaker, yes po, yan po yung account namin. Yes po, dyan po kayo mag-pay. So, we made a deposit. Ito pa nga ngayon guys yung nangyari noon.
Nung nag-inquire kasi kami, so ang nag-inquire for us is si Jackie, yung sister-in-law ko. So, nung nag-inquire si Jackie with them, sinenda nila ng, kumbaga, pamphlets, yung mga ano ba, yung mga photos, nandoon yung price and everything. So, ang nakalagay kasing price doon ay 15K. So, 22 hours na yata yun or 24 hours, parang ganon. Sabi namin, sige, book na namin. Nagpadala ako ng 7,500, which is half. Ngayon, biglang nag-message, ay ma'am, ano po, pasabi na lang po dun sa nagbubook na siya po ang makipag-contact sa amin. Kasi ako na yung kumontak dahil na-empty na si Jackie. Ngayon, sabi ko, ay hindi na po siya makakakontak kasi empty na po siya. So, nasa daan pa kami. So, sabi niya, hindi po kasi 15,000. 18,000 kasi holiday po. Tapos after nung 18,000 bigla niya sinabi ay 20,000 po pala, parang ganun. Kasi nga daw 24. Sabi ko, sana po sinabi niyo kaagad, hindi yung nag-deposit na kami at saka niyo sasabihin na 20K. Before pa kami nakapag-deposit, guys, ano pa yon, before pa parang nagkaroon pa ng ano na ay ayaw na pong pumasok sa GCash kasi full na po yung GCash. Sabi niya ay BDO na lang. So alam mo yun, madami pang nangyari bago kami nakapag-deposit talaga nung 7,500. Ang sa akin lang is alam mo nang magde-deposito itong si customer, hindi mo pa kinlaro kung magkano yung price. Ikaw yung nagpadala nung photo kung magkano. So sige na lang, understandable na lang na holiday. Okay lang naman na may price difference yung holiday. Kaso nga lang, ikaw din mismo, sa'yo nanggaling yung presyo. And then, hinintay mo pa, sinabi ko na sa'yo na hindi kami makapag-send sa GCash, sinabi mo pa sa akin na sa BDO na lang, bago mo sabihin sa amin na 18,000 or 20,000 pala siya. Pero patience, kasi mahirap maghanap, kasi nga 24, di ba? Panalo na rin yung location. So, ayoko naman makipag-away. Kinuha ko lang si Vibori Dappers. Tulog mo na. So ngayon, ang sabi pa nun guys, ma'am pwede naman po kasing magtanong. Yun ang sinabi pala sa akin. Naipadala ko na video account naman. Tapos, hindi ako nakapag-away. So sabi ko, okay po ba na yung balance nung down, nung deposit, isasabay na lang namin sa full payment? Kasi syempre mapapadala na naman, diba? So sabi, ang required daw talaga na down payment or deposit is 50%. So nagpadala na naman kami. So, nagpadala ng 2.5 para maging 10K. So, sige na lang, no? Tapos nun, may mga nababasa na akong hindi masyadong magandang reviews. Like, careful kayo kasi yung pag may nasira, minsan kahit hindi nyo kasalanan, kayo yung kailangan magbayad, yung mga ganun ba. So, yun yung mga nababasa ko sa Google review nila na hindi maganda. So, sinet ko na rin yung expectation ko na medyo may something dito sa lugar na ito. Pero at the same time, sabi ko nga sa inyo guys, ang experience ay wala sa kung nasaan kang lugar. Ang experience ay personal. So, kaya nga personal experience. So, pwedeng pareho tayo ng pinuntahang lugar, pero ang experience mo doon ay maganda at ang experience ko doon ay hindi maganda, diba? So, nasa sayo kung paano mo i-experience ang isang bagay. So, ngayon, syempre, pinili ko na maging happiness, diba? Kasi, Pasko yun Christmas Eve, diba? So ngayon, ito na, dumating na yung 24 ng hapon. 24 ng hapon, nagpunta kami kay Laki ko. Noong panahon na yan, wala pa akong kaalam-alam kung anong kahaharapin namin. Nung malapit na kami kay Laki ko, nag-search ako ng Google kasi naalala ko, may nabasa ko sa review kung magkano ang kailangan naming ilagay na security deposit. Kasi gusto ko i-ready yung cash. Or gusto ko i-ready yung pera na pambayad, pang full payment plus security deposit. Gusto ko enough yung money na hawak ko. Laking gulat ko kasi pagtingin ko sa Google, 4 hours ago, 7 hours ago, 14 hours ago, 17 hours ago, yung mga comments ay puro scam at puro negative. So, kinabahan na ako agad. Ang una kong bungad nun kay Ite, kay Teacher Christine, no? Sabi ko sa kanya, Te, may problema tayo. Parang wala yata tayong place. Sabi ko ganun kay Ite. Sabi ni Ite, bakit? Pinakita ko sa kanila ngayon yung mga reviews na
2 weeks ago, nung binook natin, walang ganito. May mga negative comment, negative feedback, pero hindi ganito na scam. So, medyo hindi na maganda yung feeling ko kasi yun na nga, on the way to San Rafael, nagbasa-basa na ako sa Facebook. At marami na nga akong nabasa na scam daw sila. Yun, pagdating namin doon, totoo nga ang mga nabasa namin, ano. So, sa isang araw, may mga 30 na nakabook sa isang villa. At hindi nila yun ina-acknowledge kasi daw, kuno, sila daw ay na-hack. Okay. Na-hack ang kanilang accounts na may 40,000 likes. At yung account na kanilang sinabi na doon daw kami makipag-usap, na wala nang magagawa. Hindi naman ako nagalit ng bongga nun. Iniisip ko na lang ako, Paskong Pasko. Yun. So parang si Kiko din, ayaw na nga, di ba? Ayaw mo na nga rin magpunta sa police station nun. Gusto na lang niyang sumapak. Sabi niya sa lalaki, sa inyo na yung 10,000, pasapak na lang dun sa kumuusap sa amin nung isang araw. Kasi paano niyo masasabi na na-hack yung account niyo? Pinag-view niyo kami. May ka-chat kami dun sa inyong Facebook page. Alam niyong nakaschedule kami for viewing. Pinag-view niyo kami. Doon kami nagbayad sa kung ano yung sinabi nung nasa page. Ginawa namin ay nakapag-away kami, charot. Hindi, medyo nakapag-anuhan kami, sagutan kami ng konti kay Kuya. Although alam naman namin na si Kuya na nagbabantay doon ay walang kamalay-malay at wala siyang magagawa sa kanyang buhay. At sabi nga ni Kiko, kahit anong pagpapahiya mo ang gagawin mo sa may-ari ay hindi ka mananalo. Ito yung iniisip ko, guys. Ano ba dapat yung ginawa ko para hindi kami naloko? Hindi naman ako syunga-syunga, diba? Nagpunta naman kami doon. May schedule kami for viewing. Ini-schedule namin yun sa kanilang Facebook. Pinapasok nila kami, pinaview nila kami. The assumption is they know that we have our schedule. While inside, we asked them, are we really gonna transact online? Yes, sa Facebook page po kayo makapag-transact. Sabi ko nga kay Pikiko, ang galing, no? Kahit pala overseas tayo, kaya nating magganito na i-oversee lahat-lahat kasi puro online na lang talaga ngayon. Umuo yung mga tauhan. Tinanong namin, available ba talaga yung 24? Ano po ba ang sinabi online? Yun ang sagot. Sinabi online, available. Di available. Ang sa akin lang, kung hindi nyo na pong pala kayang panindigan, yung pag online na yan, sana at the first place, hindi kayo nag-online. Kasi, ginawan ko lang po ng paraan na mag-transfer online. Wala po akong online GCash or online bank dito sa Pilipinas. Ang hawak ko ng oras na yun ay cash. Gusto kong magbayad ng cash on the spot dun sa location, but you don't have the office for me to do so. You don't have person, pagkakatiwalaan inside the location for me to do that. So, kung hindi nyo naman pala kayang panindigan yung pag-online nyo, dapat hindi kayo nag-online transactions. Kung mag-online transactions kayo, you have to have the security in place. Sa ngayong panahon, meron na pong insurance na makukuha ang bawat kumpanya. Kung gusto nyo po palang mag-online, dapat nagkuha kayo ng insurance na kung mahahack kayo, ay insured po kayo. So, ano ngayon? Ano ngayon ang ginawa? So, in other words, parang wala akong maisip na way para hindi ako dapat naloko. Kasi nakadalawang beses na doon sila ate. Nakapagbalik-balik na sila doon. Online din na yung transaction. Hindi ko talaga alam kung anong dapat kong ginawa. Gusto ko mag-cash payment. Ayaw nilang tanggapin yung cash payment ko, guys. Tinanong namin kung may 24. Paulit-ulit, di ba? Pero sa totoo lang, nirarun through ko sa isip ko kung ano ba ang mali kong ginawa. Ba't ako naloko? Wala talaga akong maisip na ibang way for me to validate na ako pala ay nai-scam. Dahil yung mga taong dapat nag-validate, yung mga taong nandoon sa resort, vinalidate nila na tama yung scam. Yun yung problema. Yun yung problema dun. So, sinabi nila, yes, tama po yan. Parang, yes, tama po, magpaloko po kayo dyan kasi nahack po kami. Parang ganun. Grabe talaga. Hindi ko alam kung paano ako dapat na ano. Tapos noon, nagpunta na nga kami sa police station. Ang initial resolution is to reschedule. And what the owner is gonna do is he'll eat up the cost that we have paid dun sa scammer, hacker, kuno. Okay.
Eh, eto ngayon, wala na kami. Uuwi na kami ng Canada. Paano pa i-reschedule? Pwede bang, KIV muna siya? Pwede bang rain check? Pwede bang kumuha ng rain check? Pwede ba yun? Sabi nga ni Kiko, it's already time wasted at hindi mo na maibabalik yung dapat na na-experience namin. Yun. After 6 years, ngayon lang ulit kami Christmas sa Pinas, and this is what we have experienced. It's not really a great experience at all. It's one of the worst experience that I ever had in my entire life. Nakakalungkot lang, diba? Nakakalungkot talaga. Naisip ko nga guys, sa 26, 28 na tao na nag-report, marami pang hindi kasi nakikita ko sa Facebook page. Nakita ko, it's probably around 50 packs na. Sabi pa ng tao sa loob, kahit daw si IDG ay hindi daw sila mapapasok. Pak. Ibig sabihin, may kapit si Bossing. At ang si IDG, hindi sila mapasok. Ganun ba yun? Kaya nga sabi ni Kiko, pwede din ba naming ireklamo yung tauhan? Kasi yun nga daw, parang minamaliit naman nila masyado ang kapulisan ng Pilipinas para sabihin na kahit si IDG ay hindi sila kayang kantiin. Diba? So, yun lang yung sa amin. Yun. Guys, kahit na ganun yung naging experience, hindi pa rin kami sobrang negative. Parang namin, may reason si Lord kung bakit hindi tayo natuloy doon. So, naghanap. Thankfully, ayan. Shout out. Shout out to Third. Yes, sa aming classmate. Batchmate. Hindi ko naging classmate si Third. Batchmate. Pero siya, classmate niya. Si Third. Ayan. So, sila Third, ang family ni Third ay merong mga resorts around Bulacan. Pinatuloy niya kami dun sa rooms na available and pinagamit niya sa amin yung pool ng resort. Kaya nagkaroon kami ng location na talaga namang maganda at na-enjoy kami dun sa place nila. Kaya thank you so much, Third, for accommodating us at such a very short notice with a discount. Ayan. So, thank you so much, Third, sa pag-accommodate sa amin. Ganun din syempre sa wife ni Third, sa family ni Third. Ayan. Nagkaroon ng naging okay ang Christmas namin. Sabi ko naman sa inyo guys, experience is personal. Nasa inyo kung paano nyo i-experience ang buhay. Kaya naman, piliin nyo lagi na maging happy. Ayun, thank you so much sa pagsama sa amin today. And we'll see you again in the next vlog. Pawis na yung bebe ko. Bye guys!